In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa iyong pananalig." Noon din kumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyena nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Sabado ng 12 linggo sa karaniwang panahon at pagunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng simbahan. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin, dalawang bagay ang malalim
na tumimo sa aking puso. Una, ang napakalaking pananampalataya ng Kapitang Romano. Hindi siya Hudyo, ngunit kinilala niya ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi niya hiniling na pumunta pa si Jesus sa kanyang bahay. Ang sabi niya, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat. Ito rin ang panalangin inuusal natin bago tumanggap ng banal na komunyon. Ipinapaalala nito na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang kababaang loob. Ikalawa, hindi lamang salita ang ipinakita ni Jesus. Kumilos siya. Pinagaling niya ang alipin ng kapitan. Ang biyena ni Pedro at marami pang may sakit. Ipinakita niya na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating pagdarasal. Siya rin ay kumikilos sa tamang panahon. Inaanyayahan akong magtiwala kay Kristo kahit hindi ko agad nakikita ang sagot sa aking panalangin. Sa panahon ngayon, mabilis tayong mawalan ng tiwala kapag mabagal ang internet. Akala natin katapusan na ng mundo kapag hindi agad nag-reply ang ka-chat. Iniisip na nating may kasalanan ba ako? Kapag may kunting sintomas, may nauna pa tayong mag-search sa internet. O kaysa magdasal, parang ganito minsan, Lord, nananalig naman ako sa iyo, pero baka pwede ring i-double check ko muna sa Facebook ang comments. Nakakatawa, pero may katotohanan. Marami ang mas naniniwala sa sabi-sabi, vlog, o fake news kaysa salita ng Diyos. Bilang mga Romano Katoliko, ang ating sandigan ay hindi chismis, hindi emosyon, at hindi uso, kundi si Kristo na tunay na naroroon sa kanyang simbahan, sa banal na Eukaristiya, sa mga sakramento, at sa kanyang salita. Aking pagnilayan, ang Kapitang Romano ay hindi humihingi ng himala para sa sarili, kundi para sa kanyang alipin. Tayo kaya, kapag nagdarasal ba tayo, sarili lang ba ang ipinagdarasal natin? O naalala rin natin ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga nawawalan ng pag-asa, at mga taong malayo sa Diyos. Sa panahon ngayon, napakaraming may karamdaman. May sakit sa katawan, may sugat sa damdamin,
may pagod sa isip, at higit sa lahat, marami ang may sakit sa espiritu dahil nalalayo na sa Diyos. Sa misa, sa pangungumpisal, at sa panalangin. Ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi lamang nagsasabing, bahala na sila. Bagkus, sinasabi niya, Lord, maawa ka sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at habag. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang matulad kami sa Kapitang Romano, mapagpakumbaba, nagtitiwala at lubos na nanalig sa iyong kapangyarihan. Inilalapit namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Lalo namin idinadalangin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Richie, Mary Ann, at ang aming buong pamilya. Isinasama rin namin sa aming panalangin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na dumadaranas ng anumang karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga pari. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko, dayosisan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng mga lingkod sa iyong simbahan. Gabayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, upang manaig ang katotohanan, katarungan, at pagmamalasakit sa bawat mamamayan. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw na, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at Ami. At ang lahat ng aming mga yumao, pagkalooban mo sila na walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit, kasalanan, at anumang panganib sa katawan at kaluluwa. Manatili nawa kaming tapat sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!